Isinulong naman ng isa ring abogado ang isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa reklamo ni Atty. Nathaniel Cabrera, ang umano'y hindi maipaliwanag na paggamit ng pondo ng Vice Presidente sa kanyang tanggapan at noong pamunuan niya ang Department of Education. Kasama sa 72 pahinang reklamo ni Cabrera ang mga akusasyon sa Vice Presidente kaugnay ng hindi may paliwanag na yaman at maling deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayon din ang panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education at maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd at ang pagbabanta sa buhay nila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dalawang mambabatas ang nag-endorse nito, sina La Union Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega at si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hindi tayo pinalad na makausap si Atty. Cabrera, ngunit ayon kay Congressman Abante bilang endorser, may malaking tungkulin silang kailangang gampanan upang isulong ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag noong March 4, 2026 sa pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng mamabatas na ito ay usapin ng transparency at tiwala ng publiko. If a public official earns a certain salary, but their wealth grows far beyond what the salary could reasonably explain, then the people have the right to ask questions. Nilinaw din ni Abante na ang pag-endorso niya ay hindi paghiganti, kung hindi pagbibigay linaw sa daang-daang milyong pisong confidential funds na na-encash at naubo sa loob ng 11 araw nang walang tamang paliwanag kung saan napunta. And one particular transaction has raised serious questions. 125 million pesos allegedly encashed and liquidated within just 11 days in December of 2022. Maging ang pagbabanta sa Pangulo, First Lady at dating Speaker ay isa umunong seryosong bagay. But let us be honest, threatening the life of the head of his state is not something that can be brushed aside as humor, particularly if this was even stated by the second holder of the authority of the land. At hindi din umano mapalalampas ang reklamong bribery. Now whether these claims ultimately proved true is something that must be determined through evidence. But when sworn affidavits, audit findings, and documentary records raise serious questions about how public funds were handled, Congress cannot simply look away. Samantala ayon naman kay Congressman Francisco Paulo Ortega, hindi na naging mahirap sa kanyang unawain ang ebidensya sa impeachment complaint. Anya noon kasing talakayin pa lamang ng budget ng Department of Education at ng Office of the Vice President sa Kongreso ay hindi na maipaliwanag ang pondo ng naturang mga tanggapan. Well, part naman po tayo ng 19th Congress nung sa Quadcom, sa Blue Ribbon Committee ng Kongreso. Hindi na ako masyado kailangan kumbinsin dahil na-witness po natin first hand lahat yung mga yan, yung mga witnesses, yung mga sunod-sunod po na hearings. Sa budget briefing pa nga lang po, ang dami nang hindi masagot na tanong, paano pa po kaya sa mismong impeachment trial. So hindi ko kailangan kumbinsin yung sarili ko o kumbinsin ng ibang tao. Kaya tayo po ay nag-endorse ng impeachment complaint dito sa 20th Congress. Pero ang pinakamabigat umanong laman ng reklamo ay ang pagbabanta ni VP Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Well, nagsistand pa rin ako dun sa, sa grave threats. Kasi sabi ko nga, sa ibang bansa, usually pag trinilitin mo yung Pangulo, federal offense na yan, dadamputin ka na. Isa rin umano sa nilalaman ng reklamo na nagpabigat ng kaso ay ang mga hindi maipaliwanag na yaman at mga bank transactions. Dahil dito, tiwala si Ortega na mauuwi sa conviction ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte dahil sa mga ebidensyang hawak ng prosekusyon. Very confident po tayo, gaya po ng ating mga prosecutors, na sabi nga po nila na conviction po ang tinitignan natin dito. Ako po si Glenn Huego ng Super Radio DZBB. Balitang totoo.